o kusog sa atong mga tiguang para mag-lead sa church, sila na imupuli anak. Unya, maunay hinungdan mga kaigsunan nga ang simbahan may pulong mo. Muhuot na lang yun, muhuot sa kadaghan kay ngano, close man kayo tungod anang mga activities sa sulod sa atong simbahan. Amen? O, mauna nga inyo atong inyo agad ang padayonon. Unya, ganina, ako lang i-clarify gamay ang sa akong lecture ganina. Kamay lang yun. Wala yun ay problema kung mag-vegetarian ta. 100% nindot yun ang siya. Wala yun na siya problema. Ang problema na kung ang ato ang healthy lifestyle i-connect na to sa ato ang salvation, sa kaluwasan. Maura yun na siya ang problema. So kung naadiri ganahan magpadayon ng vegetarian, wala yung problema. Praise the Lord. Kay healthy lifestyle man. Pero ayaw lang yun i-connectar sa salvation. Kay si Kristo rin yun maoy makaluwas na to. Dili ang ato ang gikaon. Okay? Kunya, in behalf po sa atong administrator sa CPUC, sa leadership ni Pastor Barliso, ni Pastor Inapan o ni Pastor Caleb, among gina-extend ang among kalipay o ang among pagpasalamat sa inyo ang suporta ug subong sa ilahapon and sa NSM sa leadership ni Pastor Makilaban. Daghang salamat sa inyong mapinadayonon nga pagsuporta sa atong buhat sa simbahan. Atong pakpakan ang atong kaugalingon mga kaibigan. Praise the Lord. Ang uluhan sa atong mensahe karon dili na ta magdugay. Kay kanira ba mga mensahe mga kaigsunan? Ubay-ubay na po din ako ang wali sa atong simbahan. Kaya nga kanin siya nga wali mga kaigsunan, wala. Sa mga wala na kahibaw, sobra pa lang ko sa katuig sa atong institusyon. Wa pa ko, bago pa yun. O niya, kanin siya nga mensahe mga kaigsunan, gibuhat na ko ni, wala pa huna-hunaan na makasulod ko sa atong institusyon. Gibuhat na din ako, pastor. Kaya nga murag, ang akong kasing-kasing ba, gigumot sa nabasahan ako ni nga mga teksto sa Biblia na nakaingon ko, nainganin na lang akong edad, ganun ba, mangyog ko kasabot, ani. Actually, na-inspire ko, ani, sa estudyante pa ko, pero ni huot yun ako kasing-kasing mga kaigsunan, sa ako agyon ning gihinungtukan. Mao na, ako ning gihimong wali, o niingon, ni promise ko sa akong pagalingon, as much as possible, kung tagaan yung chance sa wali, bahala na, maog yun ang muna yun kung sulod sa muna-huna. You shall have no inheritance. Kabalong mga kaigsunan, kani siya nga pululungon, ang you shall have no inheritance, it was repeated sa Old Testament 19 times. Kabalong mo pila? 19 times. O, timanin na ninyo, dira lang sa. Kani siya mga kaigsunan, sa ato ang karang panahon, dadon ganini nato, especially sa daghan mga kayutaan, makadungog taan ng wa kay panulundon. It's either makahila ka or malagot ka. Nga gutan, for example, duhala mo ka managsuon, o niya imong mamag papa na ay 100 hectares nga yuta. O niya ikaw, ingnan ka na, wa kay panulundon. Okay na ba na? Para makakuan yun ninyo. Kani, naidwa ka managsuon, ang usa, buutan kayo, successful. Ang usa, bugoy. Wa agyoy, kung sa Ilonggo pa, wala motoro ang kabuhi. So, ang naitabo, ipatawag sila sa ilang duha, sa ilang mamagpapa, silang duha, giingnan na. Kinsa ba manahon na to, ang buutan or ang badlungon? Buutan sa, giingnan na. Buutan man ka, unya successful man ka, sigurado yun nga kung unsa imo ang pursuit in life, maabtan ra gyud na nimo, mauna na nga wala lang sa kay panublion. Ihatag lang ni namo sa imuhang badlongon nga igsuon. Unsa kay iyang pation? Moingon siguro siya, "Uy, pakod nagpabadlong ko kay para na sa ko share." Di ba? O kung diri punta sa badlongon mga kaigsuonan, ang badlongon ingnon nimo na wa man gyud misalig nimo. Unya tagaan ang kanamong daghan kaayo nga oportunidad para mulambo sa kinabuhi. Wa gyud ka naminaw namo. Mao na sa among kalagot nimo, wala kay panulundon.
Unsa tanaw ninyo buhaton? Ay magkita tas korte. Magkinasuhay ta dito tanawon bagyo na nato kung pwede ba mawakoy panulundon. Bottom line is sa ato abisan kinsa nato diri mga kaigsunan makadungog ta ng pulong ngawa kay panulundon. Sakit-sakit gyud na siya, especially kung ektarya o mansion ang ipanghatag. Sakit gyud na siya. Tinuod dili. Dili na ko mangutanan ninyo kung daghan mo yuta o dili. Kay dito sa Negros Occidental, diri Oriental, Negros man Negros Occidental, bisag ektarya ang yuta, mangutanan ko wag gyud mag-isa og kamot. Unya pagka Sabado sa hapon ay question and answer may tungod sa ilang problema sa simbahan sa yuta. Uy nang-abot man ang question sa personal nila nga yuta pod. Diba? Ay paayisa kog kamot wag gyud ni isa. Pero mao na siya mga kaigsunan, ato ning dalion. Kay akong eksperyensya ani taas-taas ra ba ning wali? Okay ra ninyo mahuman tag alas 2? Ha? Kay dom yung ko mga kaigsunan, wali ko dito sa Aklan kani. Before me magsulod, magsaka diri ipangutana gyud ko. Brad, ako kay di mo ganahan tawgon nga attorney gyud sa sulod sa simbahan, di mo ganahan kay mas ang atoang pagkuyog diri sa simbahan, brothers and sisters kanita. Mao na, timani gyud na ninyo mga kaigsunan. Dili na to dadon ang atong profession sa sulod simbahan kay mao na makabungkag noon. Pero sa akin na, mao na siya mga kaigsunan, nangutana siya nako, Brad. Unsa kataas imong wali? Kaya wag ko dali ko, mangutana man. Ako siya gingnan. Actually, atong wali karon magsugod ta og Exodus. Mahuman ta og dili. Dili po. Tama na tao. Kana okay naman siguro na malakay, no? Yung malakay hindi. Mga na mga kaigsunan niya, wag yung kasuway wali ani mga kay na kausa. Nga walay natagak mga kaigsunan. It's either sudanan sa tubig, tumbler, kutsara, plato, karon kung naabay matagak ani. Sige. You shall have no inheritance. Karon mga kaigsunan, ang atong isgutan yun is ang inheritance or ang panublion nga gisunod sa mga Israelites dito sa kang Abraham nga gipromise ang Ginoo sa iya nga gipanunod sa iyahang mga katawhan ang Israelites. Pero sa ato karon sa Pilipinas, pwede ba nang aingnan ka nga wala kay panulundon? Pwede dili. Ingon tanawon sa nato unsa ni ang inheritance, unsa ni ang panulundon. Sumala pa sa Civil Code 781, Article 781, ingon siya, the inheritance of a person includes not only the property and the transmissible rights and obligations existing at the time of his death, but also those which have accrued thereto since the opening of succession. Yang pasabot, ang panulundon sa usa ka tawo dili lang katong mga properties, kabtangan nga nag-exist na daan during the lifetime sa decedent. Kung dili, pagkamatayan ng tawhana, kung naaga ni mo akro or mubunga or fruits, anang mga properties apil na sa panulundon. For example, naamoy kalubihan, namatay imong mamagpapa, naamoy 100 hectares nga kuprasan. Pagkapatay sa inyong mamagpapa, apil na sa inyong tungaunon, ang bunga sa inyong kupras, bisag 5 years na namatay inyong mamagpapa. Tungaunon yun na ninyo gihapon ang kanang bunga sa lubi. O mao na siya ang pasabot anang accrued thereto. Unya, ang pangutana, pwede ba ingnan ang usa ka igsoon wala kay panulundon? Ang ingon sa atong balaod mga kaigsunan, Article 904 sa Civil Code, the testator. Nganong testator man na? Kaya kung wala kay will, wala kay last will at testament, di makamatawag ng testator. Unya, ang balaod pag yun na, i-divide na ninyo equally. Mao na, wala yun na i-disinherit, ana. Pero nga, mao nang ibutang din testator, kay kanang mga disinheritance, kanang ingnan ka walay panublion, dili na pwede verbal. Isuwat yun na nimo para mo take effect. Pero ingon siya, dili pwede, ingon siya, the testator cannot deprive his compulsory heirs of their legitimate. Dili pwede nga walay panublion ang mga heredero. Mao na iyang pasabot.
naatay legitim nga gitawag na kanang imong legitim dili na pwede hilabtan. Makuha agad na nimo bisag unsa ka kabadlungon. Except lang in cases expressly specified by law. Gi-attempt nimo patay imong mama papa, pwede ka i-disinherit. Pero kanang badlungon lang, dili na pwede. So mauna sa atong balaod, dili pwede makaigsunan. Now balik ta. Kaya nato manghisgutan karon ang inheritance man sa mga Israelites. Kinsa gani ang unang nga gipramisan sa Ginoo nga og kaning yutang saad flowing with milk and honey. Kinsa gani? Tanaw ninyo, nakapanunod ba ni si Abraham? Unya kanong kinahanglan maghisgot mataani mga kaigsunan. Iyaha man ni sa mga Israelites sa ilabot anak nato. Di ba? Ano maghisgot mataani? Ingon sa Biblia mga kaigsunan, Galatia 3:29, and if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Kung inyo nang gidawat si Kristo sa inyong kinabuhi, sumusunod mo or kaliwat mo ni Abraham. O iridiro pud mo sa iyahang panulundon. Amen? Mao na mga kaigsunan, bisan ilahan ni sa mga Israelites, apil taani kay gidawat naman nato si Kristo. Okay? Pero akong pangutana ganina, naabay nadawat si Abraham sa promise sa Ginoo. Nadawat ba niya katong yutang saad? Ingon dire sa Acts 17:5. And God gave him no inheritance. Walay napanunod si Abraham, in it not even enough to set his foot on. But even when Abraham had no child, he promised to give it to him for a possession and to his descendants after him. Wa gyud ay nakapanunod. Actually kung imo ning basahon ang background gyud ani, wala tinuod ni nakuha gyud ang tibuok ngayon ta ni Abraham, pero nakatunog pud siya dito. Kay dito man niya gilubong ang iyang asawa nga si Sarah. Pero kung inyong basahon na paglubog ng Sarah, iyan ang ipalit ng yuta para lubganan ni Sarah dito sa yutang saad. Iyan ang ipalit. Pasabot ana, wa pa gyud niya nakuha as his own. Mauna mga kaigsuonan, ang total gyud nga paghatag ani dito na sa mga Israelites. Sa panahon nga gikan sila diri sa Egypt, padulong diri sa yutang saad sa Kanaan. Mao ni ang atong hisgutan karon. O bugion sa nila pagbahin ang ilang inheritance. Kinsa ganito ilang leader ato? Si Moses. Unya, kani siya si Moses mga kaigsunan. Ako yun yung gidako mga kaigsunan. Kani siya si Moses, sumala pa sa Exodo chapter 2 verse 1 and 2. Gikan siya sa kaliwat sa mga libitanhon. Mga libitanhon. Unya, dira po na gikan ang pare. Ginakuha ang mga pare sa ilang panahon. Pero sa ato, wala naman tayo pare. Kinunsa naman lang ato karon. Mga pastors. O na tayo pare? Mga pastors. Unya, tibanin na ninyo mga kaigsuonan ha? Unya, kani siya si Moses, kung ginagidako. Para makita yun nato, nga gikan sa pagsugod sa ilang paglakaw, hangtod nga naabot nila ang promised land, si Moses ang ilahang mga 90% nga nag-lead sa ilaha hangtod maabot nila ang promised land. Gitawag siya sa Ginoo dito sa burning bush. Gamay lang ning recap mga kaigsunan, pero ganahan ko emphasize ni. Sa gitawag si Moses sa Ginoo, grabe gyud, perti gyud iyang hangyo mga kaigsunan. Ingon siya Ginoo dili lang taon ko pa nga maoy mag-lead sa Israelites. Oy, kabalo mong ano? Kay kung sa Ilonggo pa pitla man, hindi ampot ambal. Dili ganahan si Moises kay mauna iyang challenge, yungit. Dili siya ka istoryang tarong. Unsay tubag sa Ginoo, ayon ka balaka. Tagaan ta kag spokesperson ang imong nga igsuon nga si Aaron. Di ba? Sa ato mga isa kabalo mo sa punto nako. Sa ato taas kay kag standard. Taas man kag standard sa Ginoo actually. Nga kung naay ma-assign sa ato diri nga pastor nga dili kaayo maayo mawali. Ay pila ra ka buwan petisyonan dahil padadaan sa pastor pakilabat. Pastor, ang imong gi-assign diri nga pastor sa amo ain taon mas maayo pa mawali nga elder. Ilis. Mga kaigsuonan si Moises gipili sa Ginoo bisag yungit. Subay pastor, assignin ninyo ang simbahan
Isagasa nga si Bad sa hindi ninyo gyungit. Mayon nga may mamuntan, mga naikunan. Okay ra mga anak. Pero ang Ginoo okay ra gyud anak mga kaigsunan. Kaya iya gitanaw ang kasing-kasing ni Moises. Gitagaan pa gyud niya spokesperson. So kaya ang inyong pastor panaglitan, anak si Pastor Jen na amag yun na dire. Mas maayo pa muwali iyang asawa o niya kadawali ang mubarog iyang asawa. Muingon maayo pa niya. Ha, unsa ang pastor ng asawa na lang yun yung storya ba? Di ba? Pero maunang tinuod nga sitwasyon ni Moises mga kaigsunan. Dili siya mao'y mustorya sa mga Israelites kay lagi yungit. Pero siya gipili sa Ginoo nga mao'y mudumala sa Israelites. Ang akong punto mga kaigsunan mauni. Bisan pa ang inyong elder na mailik, tricycle driver ay tao na walay iniskwelahan, kinahanglan na nato respetahan. Kay ngano, sila na ang ipili sa Ginoo nga mahimo natong leader. Dili mo na akong gisulti ganina, ayaw nato dadon ang atong profesyon sa sulod sa simbahan. Kay maunay mubungkag sa atong simbahan. Kung dili, ang atong panagigsuon, mao'y atong dadon diri. Amen? Mauna, kung nakinsa na, kung naamaga ni speaker, bisan ang speaker na ito mga kaigsunan, wag na kahuman o eskwela. Paminawin ninyo mga kaigsunan, kay ang Ginoo, siya ang gigamit sa Ginoo muhatag og mensahe para kanatong tanan. Amen? Sige, padayon ta. Mauna mga kaigsunan, nangutan na si Moises, unsa man akong isulti sa mga tao sa Israelites, kung maabot na ko dito. Ingon siya sa Exodo 3:7, ingon ang Ginoo, ingna ang mga tao sa Israel nga, I have seen the oppression of my people who are in Egypt and have heard their cry because their taskmaster, for I know their sorrows. Ingon siya, ingna nga nakita na ko ang ilahang kalisod o nakahibalo ko sa ilahang naagihan, ang ilahang kasugo o dadon nako sila. Sumala pa sa Exodo 3:8, chapter 3 verse 8, o dadon nako sila sa yutang saad nga akong gipromise sa inyo ang katigulangan, dadon mo nako dito sa lugar nga dagayday ang gatas ug ang dugos. Mao to mga kaigsunan, na-convince ni sugot si Moises. Niadto siya sa Egypt, gisugat siya sa iyang spokesperson nga si Aaron. Pag-abot dito mga kaigsunan, iyahang gisultihan ang mga Israelinon. Nalipay ang mga Israelinon. O niadto sila sa kang Paraon. Pag-abot nila kang Paraon, giingnan ni Moises, Paraon, pagawasa ang mga Israelinon dito sa Egypt, kay muadto mi sa promised land, musimba mi sa Ginoo. Niingon man si Paraon, kinsa din inyong ginawa man po kailaan niya. Di man kadrinungdong pamupila sila katuig nga na slaves dito sa Egypt? Ha? 400, more than 400 years ang ilahang pagkaulipon. Kaya nga nung dili na nato ipon ka ng sobra sa 400, kaya kanima ko na nagsobra sa 400, ang ruler pa na si Joseph. So pag-abot nila dito sa Egypt, dili pa man to sila totally slaves. Nagstay na sila dito sa Egypt, tanan. Pero dili pa to slaves. Na-slave na sila, amo na siya moabot og 400 years, katong namatay na si Joseph, no wala na mailan sa mga Egyptians. Kung unsay gibuhat ni Joseph. So mao na siya mga kaigsunan. Pag-abot dito, nanagot na suko ang Paraon. Niingon si Paraon, You shall no longer give the people straw to make brick as before. Let them go and gather straw for themselves, and you shall lay on them the quota of bricks which they made before. You shall not reduce it. Ingon, kailan mag straw? Ang straw, mao na siya, dagami o uhod. Ingon si Paraon, ayaw na ninyo na silang tagai o dagami, mubuhat og bricks. Pero ang ilang quota, ang gidaghanon sa ilang buhaton, maura gihapon. Wala pa sila kagawa sa Egypt mga kaigsunan, naa na sila challenge. You shall have no straw. Unsa gani atong title? You shall have no inheritance. Kani palang gani ang mensahe nga ilang nadawat, you shall have no straw. Tanaw ninyo, nalipay sila. Nalagot sila kang Moises mga kaigsunan. Ilang ingon, gihimo minimong salawayon sa atubangan sa Paraon. Kung mamatay gani mi dire, ikaw gyud ang among mahayon. Lagot sila kang Moses mga kaigsunan. Sa kana palang
challenge nga ilang nasugat, you shall have no straw. Unya, padayon ta, niabot ang 10 plagues o nisugot si Paraon umugawas ang mga Israelites. First stop nila mga kaigsunan, nakagawas na sila. Ang unang campsite nila, mauna dito sa may Pi-hahiroth. Dito sila nagcamping mga kaigsunan. Kadumog na mo ng wali nga, mutanaw ko sa kilid, bukid, mutanaw ka sa wala, bukid, mutanaw ka sa atubangan, Red Sea, mutanaw ka sa likod, mga Egyptians. Kanang ilang gibarugan mga kaigsunan, mauna siya ang Pi-hahiroth. Dito na sila. Pag mauna ang bird's eye view na kani. Bird's eye view, mauna ila. Diri sila nagcamping mga kaigsunan. Mauna ang iplastaran sa mga Egyptians. Bukid ni ang Egyptians na adiri, ang mga Israelites na adiri. Unya, Red Sea sa ilang atubangan. Wa yun sila ikagawasan mga kaigsunan. Mauna, ang ikaduha nilang challenge, you shall no way of exit. Wa yun kagawasan. Lagot sila kang Moses mga kaigsunan. Ingon sila, di ba? Tungod ba kay walay lubnganan? Sumala pa sa Exodus chapter 14 verse 11 to 12. Tungod ba kay walay lubnganan dito sa Egypt? Mauna gidala minimo diri para ipanglubog. Di ba? Giingnan na kanamo nga let us alone. Pasagdi na lang mi diri sa Egypt. Mauna ang ilagi kay ingon sila, mas maayo pa nga magserbisyo mi sa Egyptian kaysa sa mga matay mi. Maunang ilang kalagot kang Moises mga kaigsunan. Pagkakita nila nga wala sila kagawasan, pero gipakita sa Ginoo nga naa di ay napikas ang Red Sea, gitabangan sila sa Ginoo. Pero ilang kalagot kay Moises nagpadayon sa gihapon. Sa ganitong title, you shall have no inheritance. Tanawon na to ni kung di ba ni sila mag-away kung walay mapanubli. Pag-abot mga kaigsunan, dire sa Pi-hahiroth, naabot sila dire sa Mara. Kani. Pag-abot on sa experience ng Mara, nga na gitawag na Mara, tungod kay pait. Pag-abot nila dito mga kaigsunan, walay tubig. Tuod tubig, pero di lagi nila mainom kay pait. Mauna mga kaigsunan, wa sila'y mainom yun ng tarong na tubig. Lagot sila kay Moises, tungod kay, unsa gani, ikatulo, you shall have no water. Ato title, you shall have no inheritance. Kani tubig pa lang, wa na. Lagot, bagulbol na sila kay Moises mga kaigsunan. Grabe lang kalagot kay nganong gidala sila dito o walay mainom. Ato ning ang ilim, agian lang ni nato, naabot na sila diri mga kaigsunan sa wilderness of sin. Unsa may nahitabo dira sa wilderness of sin? Pag-abot dira mga kaigsunan, dira na nagsugod ug ulan ang mana. Wala, hurot naman ilang bawon gikan sa Egypt nga mga pagkaon. Kay nag-abot sila dito, reklamo sila kay Moises, kay wala sila pagkaon. Gitagaan sila sa Ginoo sa pugo o gitagaan po sila og mana. Dito nagsugod. Mao na isulti ninyo mga kaigsunan. Wala pa damhan ang ihatag ang 10 commandments. Oy, gihatag na sa Ginoo ang mana og niingon diri mao ni panahon niingon ang Ginoo nga sa unom ka adlaw panguha og mana arang apan sa ikapitong adlaw walay mo gawas kay walay mo ulan nga mana. Paggawas nila, nalagot ang Ginoo, hangtod kanus apaba mo, nga dili mo sunod sa akong mga sugo. Wala pa sila naabot sa Mount Sinai. Naa na ang kanang ingon ang Ginoo nga, hangtod kanus amo nga dili mo sunod sa akong sugo. Timanin na ninyo mga kaigsunan. Lagot kayo sila, pero kani, akong pakutanag. Kinsa man ang mas daghan og reklamo. Kaning modern Israelites mata, kay na, hindi dawat mata ni Kristo. Kinsa may dagang reklamador? Modern Israelites or ancient Israelites? Modern? Tanawon nato ni Be. Mangutana ko balik. Basahon na ni nato ang teksto niya. Mangutana ko balik. Kani, pagkakita nila walay pagkaon dito sa wilderness of sin, Exodus chapter 16 verse 2 to 3. Ingon sila, okay pa na mo Moises, okay pa namo o okay gyud namo nga mamatay ni sa kamot sa Ginoo. Mao na gisulti nila. Oh that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt. Okay ra namo mga matay mi sa kamot sa Ginoo basta mga matay mi nga busog. Mao na. When we sat by the pots of meat and when we ate bread to the full. Kita
tanong ko ninyo, kinsa may mas reklamador be? Ancient Israelites or modern Israelites? Kaya ninyo? Makasulti mo, pastor. Okay rami nga mamatay mi sa kamot sa Ginoo, di lang mi mo suporta sa imong crusade. Kaya ninyo? Sa ilaha mga kaigsunan na kaya na nila. Nga nakaingon kay Moises, okay ra namo mamatay mi or patyon mi sa kamot sa Ginoo dito sa Egypt. At least mamatay mi nga busog. Mamatay. Pero mo mamatay mi nga nami Jollibee, na ami McDo. Okay ra gyud mi pastor nga dili mi mo suportaan ang congress ninyo kay mag-tent man mi dito, maglisod mi sa CR dito. Okay ra gyud namo nga di mi maluwas. Basta di lang mi mo suportaan na. Pwede? Musulti mo ana? Sa ilaha mga kaigsunan na kaya na nila. Na isulti nga patyon sila sa Ginoo basta mamatay ra gyud lagi sila mabusog. E nga na ang ilang kalagot kay Moises mga kaigsunan. Unya, pag-abot, wala pa sila naabot sa Mount Sinai, nayagi sila dire sa may Refidim. Kadumdum mo ana katong nag-alsa og kamot si Moises nga kung ipakanaog niya mapilde sila dito na sa Refidim. Ang ilahang kalaban nato, first na nila nga sugat yun nga gubat ang Amalekites, mga Amaliknon. Nakigubat sila dito mga kaigsunan, kabalo mo sa sign anang mag-alsa og kamot. Actually, during their time, sign po na sa prayer. Sa ato ana ramang yun og duko. Sa ilaha mag-ana prayer gihapon na nga nangayong tabang sa Ginoo. Giingnan si Moises nga kung imo ganing inaog ang imong kamot, mapildi gyud mo. Mao na si Joshua na aman dito sa ilalom nakigaway, ang nitabang kay Moises si Aaron ug si Hur. Tabangan nila si Moises. Sangtod gyud daog sila mga kaigsuonan. Mao ni ang challenge nga naagian ni Moises. Sakay mong gudpod sa atong mga elder dire, sa atong mga pastors. Grabe po na ang challenges ng ilang magian nga mag-lead sa church. Oy, nga bisa kung saon, kasulti, di gyud mo patuo ang sakripisyo, grabe na ang ampo, dili gyud. Pero mao na sa mga kaigsunan ang nahitabo kay Moises. Hangtod nga niabot sila sa Mount Sinai. Naabot sila dito sa Mount Sinai, ang Sinai tabo ani, dito nagihatag sa Ginoo ang 10 Commandments. Mao na. Pag-abot dito, dire na ni mga kaigsunan, makita ninyo kung nganong gipili si Moises sa Ginoo bisag yungit siya. Di ba unsay nahitabo pag naog ni Moises, unsay nakita niya sa mga Israelites? Nagsimba sila sa golden calf. Labi kalagot ni Moises nga iyahang nalabay ang 10 Commandments. Niliki ang yuta o gipangkaon ang uban nga mga Israelites nga gahi ug ulo. Dili man tanan, pero uban ng mga Israelites nakaon sa yuta o nangamatay. Pero kabalo mo mga kaigsunan pagkahuman nato, niampo si Moises. Grabe iyang ampo. Usa sa iyang ampo mao ni Exodus 32:32, but now, please, Lord, pasayloa sila. Forgive their sin, but if not, then blot me out of the book you have written. Ginoo, pasayloa in taon ang mga Israelite mo. Sa ilang gibuhat. Kung dili magani nimo sila Ginoo mapasaylo, kuhaan na lang po ang akong pangalan sa libro sa kinabuhi. Mauna ang hinungdan o mauna ang kinahanglan nato nga leader sa atong simbahan. Nga ang kasing-kasing para sa unity, para sa paglambo sa atong simbahan. Bahala na gud si ka-driver ana. Basta ang iyang kasing-kasing naa sa kalambuan sa atong simbahan. Amen. Mao po na sa atong leader, sa atong pastors, mga kaigsunan. Tanawa sa ninyo ang iyahang attitude. Tanawa sa ninyo ang iyahang the way siya mag-deal sa inyo. Before mo intao, mo tanaw sa iyahang sinultian. Kaya ginatanaw sa Ginoo sa leadership, mga kaigsunan, dili kung unsa ka ka-eloquent, dili kung unsa ka kamaayo mo istorya, kundi kung unsa ka kamaayo mo tapok sa karnero sa Ginoo. Amen? Mauna siya mga kaigsunan ang hinungdan nga nung gipili sa Ginoo si Moises bisag yungit siya. Padayon ta mga kaigsunan, humana diri sila sa Mount Sinai, nag-abot sila diri sa Sinai Wilderness. Pag-abot nila diri sa Sinai Wilderness, dira na sila gisugo sa Ginoo mutukod sa ilang temple. Dito gipang-assign na ang mga Levites, mauni kani sila. Dito gitagaan sila og assignment sa Ginoo. O niya, kabalumon sa gisulti sa Ginoo actually,
make me a sanctuary that I may dwell with you. Mao gyud na ang hinungdan yun nga nung nisugo ang Ginoo nga mabuhat og sanctuary. Although gikuyugan na sila sa Ginoo, pillar of clouds sa buntag o pillar of fire sa gabi, wa pa gyud nakontinto ang Ginoo nga makikuyog sa iyang mga ganahan gyud siya himubuhatin na lang ko ninyo ang templo that I may dwell with you. Kung nimo basahon ang New Testament, pag-abot dira ang hinungdan nganong nagpakatao si Kristo, kay ganahan siya makikuyog nato. Unya, basahon na po ni mo Revelation, kabalo mo anong mubalik si Kristo diri aron kuhaon ta, kay ganahan siya makiguyog nato hangtod sa hangtod. Walay lain nga pangandoy ang Ginoo sa ato ang mga kaigsunan, kundili maluwas kitang tanan ug makiguyog kita niya dito sa langit hangtod sa kahangturan. Mao na mga kaigsunan. Unya, pag-abot dire sa Sinai Wilderness, gilakaw ni nila dire padulo dire padulong sa Kadesh Barnea kana kabalo mo sumala pa sa writings ni Ellen White o sa Bible gikan dire sa Sinai Wilderness padulong sa Kadesh Barnea 11 days lang nang alakaw 11 days ang Kadesh Barnea mga kaigsunan border na siya sa Kanaan. Abot na gyud sila sa Kanaan mga kaigsunan. Pila man katuig ganin nila gilakaw ang Kanaan? 40 years. Pero kung imo tanawon diri mga kaigsunan, abot na gyud sila. Abot na sila sa border. Ang nahitabo, nagpadala ginsugo sa Ginoo padala og spies dito 12 spies ipatanaw kung unsay kahimtang sa Kanaan. Gipadala ang 12 spies. Ang napulo mao pod ni mga kaigsunan tanawan ninyo unsay epekto sa ato ganing pagka-negatibo. Pag-abot sa napulo ka spies, walay dala nga ebidensya. Ilaha ra gyud, istorya ra gyud. Ingon sila, di makaya tagko kayong mga tao. Unya kung atong salakayon, mura ra gyud tag mga hormigas. Gagmay kaayo ta di nato masarangan. Pero si Caleb ug si Joshua mga kaigsunan naay dala nga ebidensya. Naay dala. Ilang dala, grabe. Hangtod sa yuta nga ubas, grabe ka mga nindot ng mga prutas. Ilang sulting, pagkanindot yun. Kung ato natong panon, kuhaon, tinuod yun ang isulti sa Ginoo, ang ipromise sa Ginoo. Nindot kaayo na ngayuta. Maayo ang atong kahimtang kung ato ng sublod. Pero mga kaigsunan, ang gituuhan sa mga Israelites, kaya lagi, napulo ko to. Mao na mga kaigsunan, imbes nga abot na unta sila, wala sila nakasulod dito sa promised land. Tungod sa doubts and disbelief nga ihatag to sa Ginoo sa ila sa ato apon mga kaigsunan naatay planuhan nga krusidan imbis unta nga mabaptize sa dira 15 ka buok wala na lang kay kuingon man ang uban tambwali ana dira wa pupunta ka sa wali dira gahi kayo na dira dili ta dira oy dili ta ko kay Mormons daghan dito naapon na usahay nga kadaghan bitaw ta kawali dira. Si pastor mauni kalima, si pastor mauni mo wala kalima. Wa man lagi gyapon baptize nang usap na punta dito. Pero mga kaigsunan, mauni ang natabo sa Israelites. Imagine 11 days lang tumalako, abot na. Pero gipatuyok sila sa Ginoo, paabot dire hangtod nga naabot ang 40 ka tuig nga lakaw nila padulong sa promised land. Unya mga kaigsunan, mauni ang taon kaluoy gyud ni Moises. Naana sila sa dire sa Moab, sa Mount Nebo, sa Mount Nebo. Pabaro-baro pero yun taon si Moises. Moises, aligod. Ikaw mong yun ang dumala ni sa Israelites. Mao ni ang inyong inheritance. Pero sorry gyud kay Moises, di man kakaabot dira. Kabalo mo mga kaigsunan sa inyo hitabo kay Moises. Wala na lang din ako diregi puno ang teksto pero kung inyong basahon, bisitahin ninyo pohon sa inyong Bible. Di ba ang hinungdan nga wala siya kasulod sa promised land kung ikayang bunalan ang bato. Ngagiingnan siya sa Ginoo kung hugi lang. Muangas ramana. Wa siya kapugong sa iyang kalagot mga kaigsunan iyang gibunalan. Pero kung imong basahon na dira sa verse 1, Verse 1, nakalimutan ko sa chapter. Pag-abot, basahon na nimong verse 1,
ang introduction dira, namatay ang iyang pinangga kay igsuon kasi Miriam. Try to imagine mga kaigsuonan nga gasakit ka kay naay namatay sa inyong pamilya unya duulog ka. Wa na may tubig, idala mo nimo diri ka mga batay me. What me? What kay labot na mo? Bagura gyud namantian si Moises mga kaigsuonan. Unya mo to dala sa iyang emosyon siguro nga dugay naman ninyo sige reklamo kadaghan ng mga gipakita ang Ginoo nga mga mirakulo maura man gihapon mao to nabunalan in taon niya mao na mga kaigsuonan kani sa atong mga elder ako lang i-relate ninyo mga kaigsuonan for example si Moises mao na ang Israel baya kung dadon nimo ang Jordan sakto pa man sa una ang Israel sa Israel. I'm talking about modern Israel, ang susubong nga Israel. Ang subong nga Israel dili naman sakop niya ang Jordan. Separate man na sila. Pero sa unang panahon, tibuok usa na sila. Usa ra gyud na sila. Kung mo tanawon, dili lang na maglayo ang gidako nila guro sa Luzon o sa Visayas o usahon. Dako-dako pud na oy. Nga tungaunon nila. Niingon ang Ginoo Moises mao ni inyong inheritance pero wa kay makuha ani. Pareho ko na mga elders, pala ka pong elders dire. Dire ba? Ha? Napulo. Sige, nagbarog pa ng litan dire ang napulo ka elders. Elder. Mauni nabagyuhan mo dire. Mauni ang ato ang ihatag nga mga bugas 1,000 ni kasako. Pero kamo elder wa mo ilabot ani ha? Ang inyong buhaton, tungaon ra ninyo para sila wa mo i-apil ani. Okay ra mo anak? Ha? Mao na nahitabo sa kay Moises mga kaigsuonan. Gipatanaw siya sa Ginoo ang ilang sulundon nga yuta pero tawon bisag usa ka sako walay labot si Moises ato. Kay di man siya makasulod. Pero niingon ang Ginoo ay kabalaka Moises. Ikaw may mutunga sa mga yuta. Masakit anak nga. Idi wa kay apil, wa kay labot pero ikay mutunga. Ipasubdivide sa imuha ang yuta. Mao na gibuhat ni Moises mga kaigsuonan. No? Now the Lord spoke to Moses in the plains of Moab by the Jordan across from Jericho, saying, You shall divide the land by lot as an inheritance among your families. To the larger you shall give inheritance, and to the smaller you shall give a smaller inheritance. There everyone's inheritance shall be whatever falls him by lot. You shall inherit according to the tribes of your fathers. Mauna, gisugo si Moises, ipatunga. Gino, wa kay bahid, pero ikay mutunga. No? Mauna yung challenge nga na sugata ni Moises. Pero si Moises, mga kaigsunan, buutan lang yun. Kusunod rin yun sa Ginoo. Iyang gitunga, mga kaigsunan. Ewan sa ganyan gisulti dire, You shall inherit according to the tribes of your fathers. Pila ka ka tribes ng Israel? 12. 12 tribes. Mauni ang 12 tribes. Ako ginagisiguro dako ang libay. Kay ingon biya sa Ginoo, you shall inherit according to the tribes of your fathers. Nya diri ba gikan si Moises? Be kung ikaw leader be. Di ba sa ato dili mga magbagyo-bagyo, bantay gyud ko ana, magbagyo-bagyo na yung mga relief goods. Ang una udaghan og kuha kanang gibutangan og relief goods. Katago na na dito sa kwarto. Mao man na, di ba? Pero sa kani, mao na ako naging dako kay basin ing anak ko na practice ni Moises ba. Kani kay ako amo koy apel. Kani nga ako ang mga anak sigurado ang tibuok Negros ilani. Nga na ba? No, pero ato tanawon mga kaigsunan. Mao ni ang 12 tribes sa Israel. So buhat na si Moises last will at testament, buhat na, subdivide. Ang subdivision plan ni gawas. Mao ni ang ilang mga boundaries mga kaigsunan kung basahon nimo sa Joshua, naa dira ang mga boundaries sa ilang mga kayutaan. O niya mao ni ang mga nakadawat unsay maobserbahan ninyo mga kaigsunan. Ha? Na may man observe? Ang tribe of Levites wala in taon na dawat bisag usa ka sako. Ingon sa Ginoo, you shall divide according to the tribes of your fathers. Pero ang Levites mga kaigsunan, bisag usa ka sako, bisag usa ka hektarya or 100 square meters, walay nakuha. Ang nahitabo nga ng 12 tribes gapon, kaya kang Joseph gitunga man kang Manase ug kang Ephraim. Mao na nga 12 gihapon.
O, kung inyong basahon ng Joshua, mauni ang ilang mga boundaries. Na, gitagsa-tagsa yun nato na mga igsuunan para makita ninyo ilang mga boundaries. Mauna ang pag-divide sa ilaha. Ang gisulti sa Ginoo sa kay Moises, pag niya, siguro nakapangutan na si Moises, Ginoo, ang akong pamilya nga Levites, kumusta? Ingon ang Ginoo, they shall have no inheritance. Dili lang si Moises siguro nakaingon si Moises, Ginoo, ako raman itong nibunal yung taon, Ginoo, niingon ang Ginoo, dili lang you, kundi they shall have no inheritance. Ang tibuok, libitan nun. Walay mapanubli, siguro kahilakon yun si Moises, siguro maguna-una, Ginoo, grabe ko na mong lakaw. Try to imagine mga kaigsunan, di ba? Pag una nilang labang dito sa Battle of Jericho, sa Suba, kinsay mo muna para mapihat? Mga libitanon. Pagtuyok nila para mabungkag ang walls of Jericho, kinsay naguna? Mga libitanon. Unya, pag-abot na sa tungaay, they shall have no inheritance. Kaingon sa Ginoo, tanawa na yun. Si Moises, gipatanaw siguro, tanan na lang libitanon, tanaw ta dire, mauni ilang madawat, pero kitawa yun. Ang ingon sa Ginoo, they shall have no inheritance because the Lord is their inheritance. Amen? Pero kani mga kaigsunan, ganahan ko, masabtan na to ni. Kaya nga itong title, ano yung title sa mensahe? You shall have no inheritance. Kung di mo basahon ng Biblia mga kaigsunan, pagkadumog sa mga libitanon, nga wala sila inheritance, naaba mo yung basa nga nalagot sila kay Moises? Wala. Nakasabot sila kung unsay ganahan ipasabot sa Ginoo. Pero ato ning tanawon gyud unsay pasabot ni the Lord is their inheritance. Unsa man gyud ang meaning ani? Kay kung ikaw siguro si Moises, yung ta na gud na hektarya no, tanawaran na gyud natagak no. Mao gyud na ang gisulti gyud. Basta mo dala ko ani nga mensahe na gyud matagak gyud. Joke lang to gana. Ato ning sabton yun mga kaigsunan, unsay gyud hinungdan, unsay pasabot gyud ani because the Lord is their inheritance. Kinsa ganito yung spokesperson? Si Aaron. Unsay kaliwat si Aaron? Libitanon. Siguro kauno na si Aaron, wa koy labot ato, wa gyud ko ni bunal ato, sakto rin yung istorya. Itawag sa Ginoo si Aaron. Numbers 18:20. Then the Lord said to Aaron, Aaron aligot. Ali din Aaron. Iklaro sa Ginoo, you shall have no inheritance in their land. Wa pa na mahatag ang yuta mga kaigsunan. Niingon na sa Ginoo, ikaw aron wa kay makuha nga yuta sa ila nga yuta. Nor shall you have any portion among them. I am your portion and your inheritance among the children of Israel. Hilak siguro si Aaron, ana si Aaron, wa gyud koy labot ana. No? Pero kani, para na sa kay Pastor Guma o kay Pastor Jet, kani. Ingon sa Ginoo, but the Levites shall perform the work of the tabernacle of meeting, and they shall bear their iniquities. Wala mo'y panulundon mga Israelino o mga Libitanon, pero kanang mga badlungon sa inyong palibot, kanang bagulbulan inyong anak. You shall bear their iniquities. Mana pastor, kanang naay pagpagahigahi, imuha na, way alway mo ilog na. Imuha yun na. That is your inheritance. You shall bear their iniquities. Kaya nungdom na lang po mga kaigsunan. Usa ka pastor, nibisita mi dito sa Daan Bantayan, Canvas me. Ang pastor dito, iya gimig mo magipakaon eh. Pag-abot sa bado, nahibulong ko mga kaigsunan na ang porsyon sa ilang simbahan, ang parkingan, na ay ali. Nangutan na, pastor, nganong naaman ni ali ang parkingan, pastor? Ingan siya, ingani mong gunin. Kaning naani tulo ka simbahan, diri nga ilang gidunit. Ang kani usani sa ilang gidunit na parkingan. Kani mong siya nga itong igsuon dire. Iyang bilin sa ako dili pwede mag-eleksyon sa district
kung wala siya. Dili sad pwede mo election sa simbahan o officers kung wala siya. Kani mo siyang tawhana, politisyan ni siya, ganahan yun siya nga na posisyon sa simbahan. Ang problema kay busy lagi, kay politiko, naabot na lang yun ang meeting sa district, wala siya nag-meeting. Siya man ang presidente ato, pag meeting, wala na yun siya napilihan isa ka posisyon. Pag abot na po sa simbahan, wala na po siya nabutuhan as elder o po sa posisyon. Pagkasunod sa Bado, iyang ikitanaw ang lista sa mga officers sa district o sa simbahan, wa man yung pangalan dito. Iyang gilukot o niadto siya ka pastor o iyang giana. Ngano nag-eleksyon ka nga wala ko? Mga imo na. You shall bear their iniquities. Unsa pagisulti sa Ginoo, it shall be a statute forever. Timani na pastor, forever, as long as pastor ka, you shall bear their iniquities forever. Throughout your generation, that among the children of Israel, they shall have no inheritance. Wala mo'y panulundon, pero kanang mga badlungon, imo na. Pero mga kaitsuran, unsa man yun di ay, because the Lord is their inheritance. Unsa man dining pasabot yun ani. Nganong magyun tayo na dunggan nga bagulbol sa mga libitanhon? Especially sa pamilya ni Moises, sa pamilya ni Aaron. Kay nga naman mga kaitsunan, mauning ganahan ako masabtan nato karon tanan. Numbers 18:24. For the tithes of the children of Israel which they offer up as a heap according to the offering to the Lord, I have given to the Levites as an inheritance. Therefore I have said to them, among the children of Israel, they shall have no inheritance. Ngang inungdan nga nung wala sila'y nadawat sa kusakan, sako nga balas. They do not have any inheritance because I am their inheritance. Ang pasabot ana sa Ginoo, ang tithes o offering, mauna ang ilang inheritance. Mauna wala na itong masabtan mga kaigsunan. Actually, mo to, pila ganito ka times ang you shall have no inheritance? 19 times. Ang 17 anak pastor, nga you shall have no inheritance, nagatudlo ka na sa mga tribo sa libitanhon. Kaliwat sa mga tribo. Tanawa na ni mo sa nakaalingugmog nga ingnon ka, wala lagi mo panulundon, wala lagi mo panulundon for 17 times. Pero sa ato ang mga kaigsunan, mag-lecture lang ta diri stewardship. Sakit sa dunggan, malingugmog no. Pero mauna wala masabtan nato karon mga kaigsunan sa nasabtan sa mga Israelites. Nganong sa ilang wa gyoy gubot because they understood that the inheritance of the Levites are the tithes and offerings. Tagaan among trivia mga kaigsunan. Trivia, isa ka na trivia. Wa na noon ang isa. Sige, padayon ka. Tagaan among trivia mga kaigsunan. Si Mrs. siya naman ang Adventista sa ilahang pamilya. Nabaptize na ni siya kay Maminyo tungod kay nakasawa Jaime. Sige kong attend mga kaigsunan sa naay iyang pamilya na siyempre Katoliko man na maka-attend yun ko kasal, haya, o bunyag nga ginahiwat o ang nagdumala mao ang Katoliko. Mga kaigsunan, mauna ang nakakumot sa akong kasing-kasing mga kaigsunan sa tinuod na ilang. Kaya ano? Unsay ganahan ninyo ani? Kasal, bunyag, haya. Unsay ganahan ninyo ang trivia? Ha? Pero sa tinuod na dili na lang mo na ako pagpapilian, ako na lang pili. Ganahan ko og haya. Haya. Pareha naman ni silang tulo, pero mas ganahan ko i-emphasize ang haya. Pag i-invite na nimo ang pare para magmisa, kabalo mo mga kaigsunan, dili na mo misa kung dili ka mo bayad og 2,000 o 1,000. Kabalo pa na. Dili na mo misa kung walay bayad. Ingana po na si Pastor Guma, di mo atuan sa inyong minatay walay bayad. Oy, Pastor no? Nay bayad wala? May, oy. Ha?
mga kaigsunan, ang atong mga pastor, bisag kung saan nakalayo ang haya, bisag kung saan nakalayo ang bunyag, bisag kung saan nakalayo ang kasal, at tuon na nga walay bayad. Sa ilaha mga kaigsunan, di na mahitabo nga walay bayad, naagin ay bayad. Pero ang amazing lang yun mga kaigsunan, nga unta, di na palupig. Pagkahuman na misa sa haya, haya. Pagkahuman na misa sa haya mga kaigsunan, kuha na og sibot, magkolekta na sa offering sa haya. So ay na pastor, kung dili kay report sa MSM, sigurado i-report yun na. Grabe ha sa nimo Pastor Jen, ay wala mga pasaylo, haya din na monglikta kag offering. Pero mga kaigsunan, kabalo mo, wala yung kuy na dunggan bisag usa ka Katoliko nga nireklamo. Wala. Ang ilang gibati mga kaigsunan, nalipay sila nga muhatag sa ilang offering. Kaya nga no, nakasabot sila nga para na sa ilang buhat. Kita mga kaigsunan, we are claiming that we are bringing the banner of truth. Pero pag abot mga kaigsunan, kolekta na dire lecture si Pastor Guma, sakit sa dunggan ay nana po. Basta si Pastor Guma, sigurado si stewardship yun na. Basta siya yung mato, sigurado, tight sa offerings yun na. Mga kaigsunan, akong ibalik ka. Ang hinungdan na nung ibuhat niya akong kasermon, dili tungod kay nagtrabaho ko ron sa CPUC. Kung kapiliyon gani ko mga kaigsunan, ganahan ko mo resign kung ibalik ni nako sa tibok CPUC. Kay para masabtan nato tanan-tanan nga 70 Adventist nga kana atong ginahatag nga tithes and offering, especially ang tithes, dili na ato iyahan na sa Ginoo ato ra nang ginauli. Because that is their inheritance. Amen? Padayon ta mga kaigsunan. Kita nyo na offering. Ilaha po na, ginahatag na ila. Kaya nga naman, ingon sa Ginoo, they shall have no inheritance because the Lord is their inheritance. Mauna ang pasabot sa the Lord is their inheritance. Through tithes and offering. Padayon ta mga kaigsunan. Ingon pa sa Ginoo, then the Lord said to Aaron, you shall have no inheritance in their land. Kaya nga naman, I am your portion and your inheritance. O niya, naabot na yun sila dito sa promised land. Mga libitan hon, wak man yun sila yuta, bisa ko sa kasako. Bisa gamay nga tubayanan sa ilang wak yun, pastor. Wak man inheritance. O sa ilang ibuhat, tanawa mga kaigsunan ha, tanawag yung ninyo ngay nga na yun ang konsepto mga kaigsunan nga ganahan masabtan sa Ginoo sa ato nato ganahan sa Ginoo masabtan nato pareha sa pagsabot sa mga Israelites. Unsay gibuhat sa Ginoo? Gihatag sa ilaha tanan nila nga share. Nga inheritance nga yuta gihatag sa ilaha, gipahiluna sa 12 tribes sa Israelites. 12 tribes sa Israel. Ay ha kaniadto ang mga Levites. Unsay ila gibuhat? Then the heads of the fathers' houses of the Levites came near to Eleazar the priest, to Joshua the son of Nun, and to the heads of the fathers' houses of the tribes of the children of Israel. Unsay nahitabo? And they spoke to them at Shiloh in the land of Canaan, saying, the Lord commanded through Moses to give us cities to dwell in. Ang ilang ipangayo mga kaigsunan dili barangay ha, cities. Imagine nimo gihatag na sa inyo pananglitan, i-divide ni nato 12 tribes. Kani ang simbahan dire. Gihatag na sa inyo ang yuta, pananglitan, kaning bilog nga Negros, tibok Negros lang. Negros Island unya na ibudool ninyo nga pwede ka ng munisipyo sa Sibulan, amo na lang na. O ka ng Dumaguete, amo na lang na. Mauna na hitabo mga kaigsunan, gihatag sa ila, sa ilang ipangayo. Give us cities to dwell in with their common lands for our livestock. So the children of Israel gave. Wala nila gibaligya mga kaigsunan, gave to the Levites from their inheritance at the commandment of the Lord, these cities and their common lands. Kita mo na mga kaigsunan. Gusto sa Ginoo bation sa nila ang ownership. Ngailangan ang yuta. O ipakita nila sa Ginoo nga willing kung sila muhatag sa gisulti sa Ginoo. Kita mo na, anong naka-highlight mo na ang common lands? Kaya kabalo mo mga kaigsunan, tinuod,
Gitagaan sila ang mga Levites o baruganan, patukuran sa ilang balay. Pero ang the rest anang area, common land na na. Kasi pasabot anang common land. Kinsay kapuyo diri og subdivision. Ako ra, kundo. Imo na po ang dato anero. Kundo, wala po. Kanang subdivision mga kaigsunan, ang imuharaan ang ginabarugan sa imong balay. Ang kalsada na, common area na. Kalsada, kung na swimming pool, basketballan, common area na. Tanan mo gabayad na kada buwan, monthly dues ang tawag na. Mauna siya ang common area, walay ka panagiya. Kabalo mo mga kaigsunan, ang atong simbahan nga na ginunta ang setup. Our church is supposed to be a common land. Nga walay ka panagiya. Pero ang problema mga kaigsunan, ingani ay, with all due respect sa nagadonate sa atong yuta para sa atong simbahan, pero ganahan yun ko nga masabtan na ito ni. Ang hinungdan mga kaigsunan nga, kung unsa ka importante nga atong simbahan, ipangalan nato sa atong institusyon, o ipangalan nato sa kay pastor, kay elder, kay kinsa pa na dira nga tao, tagaan ka mo og kalahian. Kung ipangalan na ninyo kay Pastor Jed, ang simbahan dire, nakatitulo na sa iya, it ceases to be a common land. Dili na na common land, kung dili, iyahan na ni Pastor. Mahulog na nga private, nga puhon-puhon, kung ganahan si Pastor, nga ibaligyan niya ang simbahan, walay mabuhat ang church board. Walay mabuhat ang church board. Pero kung ang ato ang simbahan, ingalan nato sa institusyon, bisa ginsa pa na magdumala sa atong simbahan, sa atong institusyon, walay ka panagiya ng yuta, kundili kita tanan. Kung muingon manggani ang atong pastor, ang atong mission, o ang atong district pastor, o mga elder, nga ibaligya ka na ng yuta, nga gibarugan sa simbahan, dili pwede na ibaligya without the approval of the church board. Ingana na siya ka-importante mga kaigsunan. Ang gahom sa church board nga gipili sa tanang membro, dili mawala kung ang atong simbahan nakapangalan sa atong institusyon. Pero kung nakapangalan na sa akuha, kabalo mo nga naman sige ko, yaw-yaw ani. Kaya dito sa amua, daghan na kaayo nga bisis na hitabo na pastor, na ay gidonate nga simbahan, pero ang problema kay wala manabalhin sa atong institusyon. Nakapangalan lang sa iya, dasig kayo nga igsuon. Ang problema kay gidoktrinahan og dating daan. Na-convert. Tanaw ninyo sa initabo. Gitangtang ang Seventh-day Adventist Church o giilisdan ang dating daan o nang wala ang mga membro. Naay nabuhat ang church board? Wala. Iya man to. Mauna siya ka-importante mga kaigsunan nga dapat nato masabtan. Naamang kung usahay sa atong una-una. Nga nung punta, ihatag nila, ipangalan nila mo sa institusyon. Natin sila nahatag na piso. Naaday sila na dunit, wala man. Pero ingana na siya na itabo diri mga kaigsunan sa mga Levites. Nga ganahan na ako masabtan na to mga kaigsunan. So gitagaan sila og 48 cities. 48 cities ang ihatag sa ilaha mga kaigsunan with their common lands. Dili lang ka na mao. Naghatag, ingon pa gyud ang Ginoo nga buhat mo og cities of refuge. Kaning cities of refuge, maugin na siya ang konsepto yun sa simbahan. Nga kaning sa ilang panahon, kaning cities of refuge, kung kinsa to ang nakapatay nga wala gituyo, pwede dagan mo dito as fast as you can. Kadto ka dito sa cities of refuge para dili ka mabawsan sa pamilyang na disgrasyahan nimo nga wala nimo tuyo. Kay dito ka wala na maghilabot nimo. Mauna sa ato mga kaigsunan, kung naunta tayo mga problema, natay ganahan dadon nato dire simbahan ni ampo nato sa Ginoo. Ingana po na naitabo ang gatag-iya dumala ani ang mga Levites or mga priests during their time. Common lands magyapon na gihatag nila ang kaning cities of refuge, 6 cities of refuge. Mauna siya. Padayon ta mga kaigsunan kani. Hapit ta mahuman. Kaya lang kabalo mo sa ni temple ni. Wala po ko nakakita yung aning kadakang simbahan sa Adventista. Pero mo na yung temple sa Israel. Nga gitukod, kinsa nitukod ani? Si King Solomon. Kinsa nagplano? Si King David.
Mga kaigsunan, amon mauni ang ilahang state of the art nila mga kaigsunan nga panghambog yun nila sa mga Israelites nga dako kayo ilang tempol. Pero kabalo mo mga kaigsunan kung giunsa ni nila magpabaro. Ha? Anay, si David na nagplano ani. Chronicles na ta mga kaigsunan. 1 Chronicles chapter 29 verse 3. Moreover, because I have set my affection on the house of my God, I have given to the house of my God over and above all that I have prepared. For the holy house, my own special treasure of gold and silver. Si David, mga kaigsunan, gikan na siya sa tribe of Judah. Wa gyud na niingon si David. Ubay-ubay na gito among nahatag ng tithes and offering ba? Mao to atong ipatukod nga templo. Mga kaigsunan, di mo kabasa dira sa Biblia nga ang tithes gigamit para patukod og templo. Dili. Ang ilang ginabuhat mga kaigsunan para mapatukod ang templo, gabuhat na sila special offering. Kasahan ninyong Bible mga kaigsunan, gabuhat na sila og special offering to build the church. Pero dili yung kakabasa sa Bible nga ang tithes gigamit pabaro og templo. Mauna siya mga kaigsunan. Mauna, si David nag-initiate mga kaigsunan, nitigom yung taon si David. Hari na siya mga kaigsunan. Siya nag-initiate, siya ang nagtigom. O ang ako ang punto mga kaigsunan, kabalo mo sa gibuhat ni David, human na nakatigom, nitigom si David, ingon siya, all that I have prepared. Kabalo mo sa gibuhat ni David. Nang sulisit in taon si David, tanawan ninyo mga kaigsunan, mauni ang ihatag, 3,000 talents of gold, 7,000 talents of gold, o refined silver. Kung imo na tanawon, mga $2 million, dili na ta magwana na. Pero mauna ang i-donate, gihatag ni David. Kabalo mo sa gibuhat, verse 5, sa 1 Chronicles chapter 29 verse 5, nang sulisit in taon si David. Nang sulisit, ingon ni David, who then is willing to consecrate himself this day to the Lord? Kita niyo na mga kaigsunan? Sa ilang panahon pa lang, nasabtan na nila. Ngayon ang ilang obligasyon. Nang sulisit si David, pag umani ang sulisit, kung sa ilang i-response sa iyang mga katawan, verse 6, then sunod na sila mga kaigsunan. Verse 4, 5, 6. Then the leaders of the fathers' houses, leaders of the tribes of Israel, the captains of thousands and hundreds, with the officers over the king's work, offered willingly. Iya, sa paingon, they gave to the work of the Lord of the house of God 5,000 talents and 10,000 dareks of gold, 10,000 talents of silver, 8,000 mauna ilang ipahatag mga kaigsunan to support sa pagtukod sa ilahang pinakanindot nga templo mga kaigsunan. Katong mga arang-arangan lang saktor sa kinabuhi sa ilang gibuhat. Verse 8, and whoever had precious stones gave them to the treasury of the house of the Lord. Amen? Mga kaigsunan, mo nang ganahan ako nga masabtan nato as Seventh-day Adventist, as modern Israelites. Kabalo mo sa ilang ibati mga kaigsunan, human nga ilang nagibuhat. Verse 9, then the people rejoiced, for they had offered willingly, because with a loyal heart they offered willingly to the Lord, and King David also rejoiced greatly. Ingana ang isulisit ni David. Maunang nalipay si David kaysa pagsulisit niya wa taon sa gipakyas sa iyahang mga katawan. Pero mga kaigsunan, naghuba ang ilang pinakanindot ng templo gisalakay ni King Nabucodonosor. Guba yun. Tagaan sa muna akong trivia before mo padayon. Another trivia. Guba ilang templo, no? Loe. Trivia sa ta. Tagaan ni ninyo unsa ni nga simbahan, ha? Unsa kung simbahan ni sa unsa nga sikta. Kanang simbahan nga dagkog kampanan nga duol sa munisipyo. Kanang dagkog nga simbahan? Simbahan na sa Katoliko, very good. Kanang simbahan nga dagko kayo nga naitalinis duha ka buok. O Iglesia ni Cristo. Very
good. Kanang simbahan nga naay basketballan niya usara malinis. Mormons, very good. Kanang simbahan nga wala mahuman. Mao na, actually mga kaigsunan, i-joke-joke mo na, pero sa tinud-anay lang mga kaigsunan, tungod kay wala nato nasabtan ang atong obligasyon. Tungod kay wala nato nasabtan mga kaigsunan, ang supposed to be ang direction nato as a church, naingana ang atong simbahan mga kaigsunan. Pero akong ginaampo mga kaigsunan, unta, human nato aning awali, makasabot na tanan. Amen? Amen. Padayon ka mga kaigsunan, naguba. Tanaw ninyo, siya gibuhat sa Ginoo. Ha? Hagay na yun tayong taon mga kaigsunan. Hagay. Hagay chapter 1 verse 1 to 2. The word of the Lord came by Haggai the prophet and to Joshua the high priest, saying, Thus speaks the Lord of hosts, saying, These people says, the time has not come, the time that the Lord's house should be built. Wa may problema. Kung ako mo tanaw mga kaigsunan, mas arang-arang na kinabuhi kaysa sa kaning panahon, gipaninglan sila sa Ginoo. Kay ka nga kabalo mong ano, pagpaningil rabaan ni sa Ginoo sa mga Israelites, gidala sila dito gapuyok sa laing dapit. Kay gidala man sila dito as captives. Dili wala sila gihimong slave, pero they were brought there as captives. Try to imagine na lang mga kaigsunan, naa sila sa laing dapit, captive sila dito, niya paninglan sila sa Ginoo. Ingnan sila sa Ginoo, aligod Hagay, aligod Joshua, tanawa ko yung mga tao sa Israel. Ilang una-una, dili pag yung panahon itukod ang simbahan, ang templo. Tanawa, mauna ilang una-una. Padayon ta, kay ngano, ingon sa Ginoo, kay ngano, kanong kabalo ka, kanong inganay lang una-una. Ingon na Ginoo, Then the word of the Lord came by Haggai, the prophet, saying, Is it time for you yourself to dwell in your paneled houses, and this temple lie in ruins? Ingon sila, mao di ay nga moingon sila nga dili ni panahon pagpatukod sa templo, kay panahon di ay ni pagpatukod pagpanindot tayo sa ilang mga balay. Mao na ingon sa Ginoo, tungod sa kalagot sa Ginoo, unsay gisulti niya? Verse 5, pasunod ra gyud na. Verse 5 to 6. Now therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. You have sown much and bring in little. You eat, but do not have enough. You drink, but you are not filled with drink. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages to put in the bag of holes. Wa pagyud na kontento ang Ginoo mga kaigsunan, ingon siya sa verse 9. You look for much, but indeed it came to little. And when you brought it home, kung pwede pa lang siguro sa ato, kung pwede lang 5 ang trabaho para dagkong sweldo, pwede. Kung pwede lang dagan og negosyo para madagan ang income, pwede. Mao na ingon sa Ginoo. You look for much, but indeed it came to little. And when you brought it home, unsay kuhaton sa Ginoo? I will blow it away. Why? Says the Lord of hosts, because my house that is in ruins, while every one of you runs to his own houses. Mauna ang gisulti sa Ginoo sa mga Israelites while they are still in captivity. Timanin na ninyo mga kaigsunan, gipaninglan gyapon ang mga Israelites, bisag captives pa sila. Kay ngano, ingon sa Ginoo, it is your obligation to build my temple. Mga kaigsunan, mauni ang nikumot sa akong kasing-kasing mga kaigsunan, nga ganahan ako nga masabtan unta nato kita tanan-tanan nga Adventista. Nga unta, ang atong templo mga kaigsunan, atong simbahan, di ta palupig mga kaigsunan. Kung naa tayo mabuhat para mapanindot nato, panindoton nato. Amen? Mao na mga kaigsunan, kung ato pag yung ilahos sa Malakay, masakit-sakit pag yung itong isulti sa Malakay mga kaigsunan. Pero diri lang yung tataman sa Hagay, kaya at least naapatay ikaginhawa. Hinaot unta mga kaigsunan, nasabtan nato tanan-tanan. May the Lord will bless us all.